Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome sa 211 Ministries. Today is November 3. Ano, tama ba? 3? 4? 3. Okay. Ngayon ang una. Ilang tulog na lang? January na. Ibig sabihin may dagdag ka na may isang taon. Mia. Okay. Matanda na si Ezekiel. Welcome. May God bless you today. And thank you for joining us maging sa atin sa FB page, sa ating online ministry. Salamat na sinamahan niyo kami ngayon. Ako nga pala si Dennis Baldeo, ang isa sa mga pastor ng 211 Ministries. Yan, nakakatuwa. Bago na naman ang ating series for this month, November, at yan ang ating, naka-off pala. Yan ang ating series. Okay? Asa na siya? Kingdom Concept. Okay, yan ang ating 211 word feed for the month of November. So, bakit Kingdom Concept ang pag-uusapan natin? Bakit konsepto? Gusto ko lang nung magkaroon ako ng conviction nung tinanong ko ang sarili ko, tama ba itong tinuturo ko? Nagkaroon ako ng conviction na bakit yung tinuturo ni Jesus hindi ko tinuturo? Kaya sa atin na nandito sa worship center at sa makapanood nito, kung nag-expect kayo ng yung ating usual na doctrine galing sa seminary or usual na doctrine natin na natutunan natin sa Bible School, hindi po ito kasi hindi ito tinuturo. Ito ang teaching ni Jesus. Nagkaroon ako ng conviction, as a believer and as a follower of Jesus Christ, dapat kung anong tinuturo ng aking Panginoon, dapat yun din ang aking itinuturo. At ang number one na tinuturo ni Jesus Christ ay ang Kingdom of God. At dito ako na-challenge. At nag-aral din ako, binalikan ko ulit kung anong meron. At alam nyo, nakakatuwa. Ini-encourage ko kayo, please read your Bible dahil sa Judgment Day, walang palakasan, walang padrino. Hindi ibig sabihin tanggap tayo ng teaching dahil ang teaching ng iba, hindi mo alam kung tama. Kailangan tingnan mo rin ang mapa, ang ating Bible, kung tamang nakasulat. So, kingdom concept. Ano ba yung concept na yan? Tingnan natin. Alam nyo ba na ang Bible, napakaraming beses binanggit ang word na kingdom, kingdom of God. Kingdom means basileia in the Greek word 162 times. At ang church ay 120 times. Hindi masama na ang church mababa lang, pero may purpose lahat yan. Hindi mali ang makita natin yan. Pero napakalaki ng number nitong word na kingdom sa Bible. And yet, kahit isang subject, hindi ko naranasan yan at itinuro sa seminary. Kaya don't expect na ito ay galing wala sa ating doktrina, wala sa ating distinctives. Kasi nga, ang pinag-uusapan, Bible, dapat ang itinuturo natin, hindi yung itinuturo ng mga Bible scholars. Although may mga nakapag-aral din ito, and I learning from them, studying and researching, para lang at least maituro ng tama kung ano ang tinuturo talaga ng Bible. And isa pa, itong napansin ko, pansinin ninyo, si Jesus Christ na mention sa sa Matthew, Mark, Luke, and John lang, na mention niya ang word na kingdom 120 times. Napakalaki ng emphasis ng word na kingdom, and yet na-mention niya lang 2 times ang church. Na-mention niya lang ito sa chapter 16. 3 na nilagay ko dyan kasi sa chapter 16 verse 19, upon this rock I will build my church, at yung church discipline na kapag may isang pasaway sa church at hindi nakikinig, tell it to the church. At inulit lang yan, tell it to the church. Kaya dapat yan 2 lang. Pero ginawa ko ng 3. So ang emphasis 126 over the 3 na church. Lord, meron kang gustong i-emphasize. Napakalaki ng number na yan, and yet ako ay nag-aral sa seminary na ang focus ay church. Pero ang kingdom na teaching ni Jesus hindi binabanggit. Kung ano man ang problema niyan, na ang Bible sinasabi nung unang nag-preach si Jesus and he began to preach the good news of the kingdom, at babalik din siya rito, ang reason ng kanyang pagbabalik ay naituro ang kingdom. At sabi ko, kung hindi ko pala ituturo at hindi natin ituturo ang kingdom na message, hindi makakabalik si Jesus Christ dahil magsisinungaling siya. Ayan, Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So ang end hindi mangyayari. Kasi hindi man natin tinuturo ang kingdom. Okay? Dandahan natin. Pansinin niyo ito, pag pinag-usapan natin yung concept of the kingdom, ito ang binanggit ni Jesus maging sa prayer niya. This then how you should pray.
Our Father in heaven, hallowed be your name. Kumbaga, maluwalhati ka, Panginoon. Verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dito nakita natin ang idea ng colonization. Dito natin nakita na ang kingdom gustong dumating dito, hindi papunta doon. So, tingnan nyo yan kasi marami tayong wisdom na mapupulot dyan sa verse na yan. Now, magkaroon muna tayo ng word definition. Pag sinabi natin concept, ano itong konsepto? Concept is an idea of what something is or how it works. Ng idea, ang ibig sabihin, katulad ng kung magpapagawa kayo ng bahay, meron kang konsepto like this one. Meron kang building na gustong gawin. Katulad niya, nagpagawa ka, meron kang konsepto, architectural design or concept, na dapat kung ganitong pinadrawing mo, dapat ang lalabas hindi bungalow. Dapat hindi all glass. Kasi ito yung design. Kung anong design, dapat alam din natin ang end result. And colonizations is the act or instance of colonizing, pagsasako, pananakop. Yung idea lang na gumawa si Christ, si God, ng earth at merong heaven. Anong gagawin niya nun? So dapat makita natin yun at makita natin sa Matthew chapter 6, ang kanyang will, na gumawa siya niyan to colonize His presence in His righteousness, His holiness. Kaya lang ngayon, ang mga tao nagiging religious. Simbawi, without understanding, yung maintindihan lang nila na save ako, pero without understanding, ano ba ang intention ng ating Panginoon? Then pag pinag-usapan natin ang kingdom, marami nagsasabi na iyan daw ay figurative or kung ano. Kingdom is simply a government, a form of government. Dumating si Jesus dito na ang pag-asang dala niya, ang dala-dala niya, only form of government is the kingdom of God. Kingdom, hindi democracy, hindi federalism, hindi capitalism, at marami pang iba. Isa lang, kingdom of God. By the way, hindi natin pakikialaman ang political government ng bawat bansa, kundi ito ay spiritual government ruling inside of us na saan man tayo pumunta kapag ang kingdom ng Panginoon nasa puso mo, nasa isipan mo, pwede mo i-apply anumang form of government ang mapupuntahan mo. Okay? A country whose ruler is a king or queen. Sa isang book na sinabi nila, this is a spiritual government, spiritual ruling that is led by a king, which is Jesus Christ. So, at least makita nyo yan. So, ang concept ng colonization, iyan din yung term natin dyan sa ating kingdom invasion, nation invasion. We're going to invade the earth. Iyan ang gusto ni God, ma-invade ng kanyang presence. At ang gagamitin niya tayo. Saan ka man naroon, dala-dala mo ang presence niya at ang kanyang kingdom government, which is number one, love inside of you. Okay, tuloy tayo. Iklaro natin ang ating purpose, na ang purpose nitong kingdom concept is to understand the intention of our God and His concept or the big picture, the big idea, the central message of the Bible, which is the kingdom and how it works so that we can serve and finish the task according to His expected end result. Kaya nga pag nagpagawa ka ng ganitong bahay, nagpagawa ka ng ganyan ng design, dapat hindi all glass ang lalabas. Hindi masamang all glass na bahay. Kaya makikita nyo ngayon, kayong magdi-decide sa ating mga viewers, sa ating online page, kayong magsasabi kung ang sinimulan ba ni Christ at ang ginagawa natin ngayon as a follower of Jesus, ang end result ba nito ay katulad ng konsepto na ginawa niya sa Bible. Kasi pwede tayong follower ng mga biblical scholars, and yet ang sinasabi ni God sa Bible, hindi natin nagagawa. Okay? Kaya ang challenge ko sa inyo, please read your Bible. Nakakatakot lalo sa mga churches na hindi tinuturo na magbasa kayo ng Bible. Kapag ako lang ang may hawak ng mapa natin going to heaven at wala kayo, kung ano lang sabihin ko rito, maniniwala kayo, ang mangyayari niyan, kapag naligaw na ako, ligaw tayong lahat. Please read your Bible. Kaya matakot ka sa mga churches at sa mga leaders, church leaders, na pinagbabawal ang Bible na aralin dahil malalaman nyo ang katotohanan. Okay? So, ako bilang follower ni Jesus, sumusunod kay Jesus sa kanyang teaching. Nagtuturo din ako ng mga teaching ni Paul, pero kailangan ng interpretation, naka-pattern, parallel sa ginagawa ni Jesus para hindi tayo malayo sa ating Lord na sinusundan. So may 4 na Sunday ang November at ito ang ating pag-uusapan. Number 1, the concept of colonization.
Ano yung ibig sabihin ng colonization yan? Meron bang word na ganyan? Yan yung katulad na word na rapture, yan yung mga katulad ng Trinity na hindi mo nakita sa Bible, pero may makita kayong konsepto sa Bible. The concept of citizenship, hindi pinag-uusapan din yan. The concept of king and lord, and the concept of kingdom discipleship. Kasi sa world, walang discipleship. Kaya struggle tayo. Diyan pag-uusapan natin at sasabihin ko na ngayon, abangan nyo na lang, walang word na go and evangelize. Which is, yan ang laman ngayon ng mga church na teaching. Ang laman ng teaching ngayon, go and evangelize, and never na makita nyo sa Bible na may word na evangelism. Ang makikita nyo ay go and make disciples. At tinanggap natin yung teaching na yan without studying kung yan ba talaga ang teaching ni Jesus. Okay? Yan, nakalatag na yan. Nakita nyo, the whole month of November, yan ang pag-uusapan natin. Now, series number 1, the concept of colonization. Yung idea lang na gumawa si God ng earth is to colonize His presence at ang mag-rule ay ang mga tao. So, dapat makita natin ito. So, that is colonization. Ang colonization ay ginagawa ng kingdom government. Hindi yan ginagawa ng democratic government, hindi yan ginagawa ng mga federal or capitalism na style ng government, kundi talagang kingdom style. So, babasahin ko lang sa inyo galing sa iba't ibang mga authors at mga nagtuturo din ng kingdom. Hindi lang naman ako, marami sa Europe, marami sa US. God's intention of creating earth to expand. So, ano ba dapat natin gamitin to expand? Para nagpalaki ka lang. Pero because this is a governmental issue, we are using colonization. Colonize the earth with His government system and appoint men as authorities to rule over His new territory. So, ito ay bagong territory. Tandaan natin na tayong mag-rule dito sa earth with the presence of God, with the presence of the Holy Spirit, pero at hindi si God. Kaya dapat natin maintindihan yan. Pag hindi mo naintindihan ang word na colonization, mauuwi tayo sa maling interpretation. Colonization is heaven's system for earthly influence. Its origin is heavenly and not earthly. Yung mga colonization ng Spain, ng King of Spain, ni na Magellan, ng punta sa atin, yan ay, ang una talagang ang may idea niyan ay si God sa heaven. So the concept of colonization is the most important component of kingdom that we must understand. Sa simula pa lang, huwag tayong nag-iikot-ikot lang sa gitna ng Bible. Tingnan natin sa very beginning. We must understand or else it will be impossible to fully grasp the message of the Bible. Makikita nyo ngayon ng mga taong ang focus lang nila ay ang kanilang salvation. Makasave lang ako, pupunta akong sa langit. At ngayon, kapag ano lang pinag-uusapan, ano ba? Selfish tayo. Ano ba ang purpose at intention ni God sa kanyang pag-reign? Katulad ng ganyan. Next week, pag-uusapan natin. Marami ang natutuwa dahil ako ay citizen. Citizen ka na anong country? So dapat pag-usapan natin yung country, kung ano yung country na yan. Kasi hindi ka pwede maging citizen na walang nag-exist na country. Okay? It is the misunderstanding or ignorance of this kingdom concept of colonization that had produced all human religions and sects. Ibig sabihin, ang dami-dami ng mga sekta na nag-exist at religion lang ang nangyayari. Nauuwi sa religion. Bakit religion? Activities, rituals, paulit-ulit na lang at wala silang ina-accomplish. Kundi magkaroon ng rituals, magkaroon ng camps, magkaroon ng retreat, concert, conventions. At makikita nyo si Jesus, hindi niya ginawa yun. Wala sa lahat ng ginawa ni Jesus yun, pero ang dami ng ginagawa ng mga tao ngayon. At Christianity as a religion, Christianity must be a form of government na dala-dala ni Jesus. Hindi religion is itself a product of this misunderstanding. So dapat makita natin yan. He put people on this planet for the purpose of expanding His influence and authority from the supernatural realm to the natural realm. Tayo magdadala, kaya nakita nyo, pag nagpipray kayo, grabe, may himala. Kasi nga gusto niyang gamitin ng tao. Ang problema, dahil hindi ito naiintindihan, marami ring grupo ngayon ang hindi naniniwala sa gift of healing, wala nang inner healing and deliverance, wala nang ganyan. So nakikita nyo, kapag hindi mo naintindihan itong sinasabi ng kingdom, ang kingdom dahil government, subukan nyo ang Philippine government, tanggalan nyo ng authority and power. Wala tayong military, wala lahat. Kaya natatakot ako sa mga nagtuturo na wala nang healing ngayon, wala nang power giftings, nagsis na yan. Kasi parang sinabi mo, ang isang kingdom government, tinanggalan mo ngayon ng power. Ano mangyayari ngayon dyan?
Tayo nga, meron tayong malaking armies, marami tayong mga military, natatakot pa rin tayo sa mga na umaatake sa atin ngayon. How much more yung tatanggalan mo ng power ang isang kingdom government like the kingdom of God? So number one, the concept of colonization. Ang ibig sabihin ng colonization ay heaven on earth, not earth on heaven. So nakita natin, di ba? Your kingdom come. Hindi nagsinabi ng you people on earth will go. Kaya dapat makita natin ito dahil ang mga tao sa laking problema dito sa Pilipinas, sa kahirapan at kung ano mga kaguluhan, gusto natin ng utopia, yung place na mayroong peace, mapayapa, walang sakit. That's why ang karamihan sa nagdi-desire ng mga Kristiyano at mga tao maging religious, makasimba, makagawa nito para at least makapunta sa langit na kung saan ito ay utopia, ito ay place of peace. Sabi ni God, heaven on earth, not earth on heaven. Iklaro natin ito ha. Alam ko, medyo controversial ito dahil hindi ito yung usual na doktrina or denominational distinctives na itinuturo sa atin. Pero ito ang nakalagay sa Bible. Ulitin ko, 126 times inulit ni Jesus ang kingdom sa kanyang bibig. In Matthew, Mark, Luke. Pero pagdating sa church, kakaunti lang. Ano ang church? Ang church ay the agent to advance the kingdom of God. Okay. Tingnan natin sa Genesis, ang kingdom, hindi ito nag-appear sa New Testament lang. From the very beginning, andyan ang kingdom. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. In the King James Version. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, created He them. So makita natin, siya ang nag-create ng lalaki at babae to rule here in this world. Kasi naalala nyo, kung papansinin nyo, si Jesus Christ hindi nag-stay dito, ang king. Bumalik siya sa langit. And God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and the fowl of the air and every living thing that moveth upon the earth. So, tingnan natin ang mag-word definition muna tayo. Pag binanggit doon ang word na dominion. Dominion in the Hebrew word is mamlaka. Or in other term, sa Hebrew, uridu. Nang ibig sabihin ay kingdom terminology, which means control of a country, hindi control of a church. The land that a ruler or government controls. Ibig sabihin, territory itong pinag-uusapan natin. Maging sa Genesis chapter 1, nag-appear na ang kingdom of God. Yung word na kingdom, ito ang problema. Dapat maintindihan natin from the very beginning na si Eva at Adan ang mag-rule as king and queen supposed to be. Actually, walang queen sa spiritual world. Kaya pares dapat sila kings kung lalaliman pa natin pag-aaralan. Pero so, dahil nga merong gender sa English dictionary, gamitin natin ang king and queen. So, si Eva at Adan, sila ang may authority na dapat magdala ng righteousness and presence of God. Ang presence ni God na andun sa mga namumuhay ng righteous, alam natin nagkasala sila. Pinatulan nila ang invading kingdom of darkness. Kaya ang nag-rule si Satan. At iyan ang naging dahilan kung bakit si Jesus Christ bumaba rito. Hindi lang para iligtas ako at tayo, kundi para i-restore ang kingdom government ni God, ang kingdom of God. Para ang mga citizen makabalik dito. Anyway, next week pa yung citizenship. Kaya lang, dahil nga tayo advance mag-aral, ginagawa natin. Andyan na, nakapdaan. By the way, ito ay introduction ng ating series for the whole 2025. Dahil nga bibigyan natin ng chance talaga ang the whole 2025, ang ating series for 2025 ay nasa kamay na ng ating mga pastor, nasisimulan na nila pag-aaral at nasa mga leaders na natin. Ito ay intro lamang, itong 4 na concept of the kingdom. So, ang solusyon ay si Jesus Christ. Bumaba rito to restore the kingdom of God. Hindi lamang ikaw maligtas. Kasi kung para ikaw lang ang maligtas, para saan? Merong si God gustong gawin at ito ang hindi pinapansin. Na dapat makita mo ito at unti-untiin nga natin ito.
Makita natin, si Isaiah, ang word ni Isaiah bago dumating si Jesus Christ, and unto us a child is born, madidinig nyo naman yung verse na yun ngayong Pasko, unto us a child is born, and the government shall be upon his shoulders. Ngayon, ang government ang dala ni Jesus Christ na ma-restore ito dito sa lupa. Makabalik itong kanyang spiritual kingdom para tayo ay ma-restore din dito sa kingdom. Saan ka dapat ma-restore? Gusto kong banggitin sa inyo, heaven on earth. Dito tayo nilikha, hindi sa langit. Marami sa atin ang di-desire sa tahanan ni God na langit. Samantalang nilikha tayo ni God para sa lupa, hindi para sa langit. At uunti-unti natin yan. From the time on, Jesus began to preach, repent, change your mind. For the kingdom of heaven is near. Malapit na, naandito na. Ibig sabihin, near, malapit. Bakit malapit? Kasi i-restore nga ito. Kaya lang ang problema, ang tao nakapokus sa kaligtasan ko. Pag ako naligtas, punta sa langit. Sabi ni God, binaba ko nga dito. Anong gagawin mo sa langit? Wala doon ang kingdom of heaven. Andito, binaba ko. Kaya dapat makita mo ito. Kaya sasabihin ko sa inyo, kung nabasa niyo ang Bible, wala kayong makitang event sa heaven. Lahat ng events na may involve ang tao, andito sa lupa. Okay. It's near. So kapag pumunta ka sa langit, lumayo ka, it's far. So dapat maging klaro sa atin yan. Now, maging sa prayer na tinuro ni Jesus Christ, ang kanyang prayer, this then is how you should pray. Our Father in heaven, bahay niya yon, heaven. Andun ang Father, hallowed be your name, your kingdom come, kingdom on earth, not earth on heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. Kung anong lifestyle doon, dapat ganun din dito. Yan ang gusto ni God. Ibinababa niya dito kasi wala kang gagawin sa heaven. Bahay niya yun eh. Itong earth, ang ginawan sa atin ni God, dito tayo nilikha dahil dito tayo mag-rule, dito tayo mag-minister, dito tayo may dapat gawin. Kaya sasabihin ko sa bawat isa sa inyo, kung kayo naghihintay kang iba, nagulat nga ako, meron ko nakausap before na okay lang magkasala, pagpatuloy ko lang kasi pagdating ko sa heaven, wala nang kasalanan. Mali mga kapatid, yan ang problema, misunderstanding of this colonization. Ganun ang gagawin natin, pwede kang magkasala dito kasi wala pa naman papunta mo sa langit at walang pinangako si God na pupunta tayo sa langit, sasabihin ko sa inyo. Aakyat tayo for a moment. Pero hindi tayo mag-i-stay doon. Kaya kapag kayo nag-go kayo sa leadership training, doon tinuro ko doon na kung ihimay-himayin natin ang coming events sa future mula ngayon hanggang Revelations 22:21, ang total na mag-i-stay tayo sa langit ay 7 years lang. At ngayon may nakita ko sa YouTube at nakita ko sa TikTok, may mga pastor na tuturo, wala raw rapture at walang tribulation period. Pag tinuro mo yan, ibig sabihin, hindi na talaga aakyat ang tao sa langit. Pero ang promise sila pupunta sa langit. Walang ibang way para umakyat sa langit kundi rapture at yung tribulation period. Dahil ang second coming ni Christ, ang pagbalik niya, dito na siya mag-stay for 1,000-year reign. Yun yung millennial kingdom. So, saan yung heaven doon? Kaya, dapat alam nyo yung coming events na nakasulat sa Revelation. Your kingdom come, your will be done on earth as it's in heaven. Gusto ni God, dito ka titira, Dennis, dito tayo titira, kasama ang kanyang presence at kasama ang kanyang power. Ang problema, ang tao kapag nagkakasala, hindi nakipag-fellowship ang Holy Spirit. Kaya wala ang kanyang presence. The same sa Garden of Eden. Kaya iklaro natin yan, heaven on earth, not earth on heaven. Ngayon, Pastor, iyan pa naman ang aming, kaya nga kami nagsisimba, kaya ang mga tao religious, kung bakit ang mga tao may mga bansa na committed sila sa kanilang Hinduism belief na ang bait-bait, ang linis-linis sa mga bansang ito, dahil nga takot sila na pagdating na sa afterlife, pag namatay sila, hindi sila mapunta sa langit. At ang isa dyan, ang Japan, napakalinis. Hindi sila malinis dahil sa kanilang gusto magiging malinis na lagi sinasabi natin, but because of their belief system sa Buddhism and Hinduism. Ayaw nila ng karma, ayaw nilang mapunta kung saan-saan sa impyerno. Kaya sila mabait, malinis. Hindi sila naging malinis dahil kay God. Dapat maintindihan natin ang prinsipyo ng Bible. Kaya ako nagiging matuwid, may holiness, because ito sa kingdom na ito. Na dapat praktisin na natin ang namumuhay dito sa earth kasama si God rather than desiring to go to heaven na makugulat kayo walang event na nakasulat sa Bible that you will go to heaven at doon ka titira. Tingnan natin. Maging ito, Revelation chapter 21 verse 1. Ito na yung time na nakaharap ka na sa
book of life. Ang sabi rito, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Itong heaven na pinag-uusapan natin ngayon at itong earth na inaapakan natin ngayon, ang sabi sa Bible, mawawala ito. Possible, susunugin ito kasama sa lake of fire. Walang matitira dito, kaya nagsasabi na may mga religious organization ngayon na kung sakaling maiwan ang ilan sa mga member natin, ayan, bumili kami ng lupa at may dome dyan na dyan kayo titira. Wala pa rin, susunugin pa rin ito, will pass away. Kaya makita nyo na hindi talaga tayo nakadesign sa heaven kasi after sa Great White Throne Judgment or sa Judgment Day, makita nyo, ayan no, may isang bagong heaven at bagong earth, bumababa. Saan ka na naman ititira? Hindi na naman sa langit. Hindi na naman sa langit, ayan no. I saw new heaven and new earth, for the first in heaven, yung makakatagos, yung ang buhay nyo, ang pangalan nyo nasa Book of Life at sa Book of Works, and there was no longer any sea. Wala na. Kaya kung aaralin nyo yung sasabi nila, yung crystal clear, yung gold, hindi nga actually yun eh. Di dyan yun makikita yun eh. Then, verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming up. Diyan yung makikita. Nasabi ko, saan kaya itinuro sa amin? Saan kaya nakuha ng mga Bible scholars na tinuro sa amin seminary na kingdom, na heaven in heaven and earth on heaven. Kaya tama ang sabi, ang prayer ni Jesus Christ na hindi tinuturo, your kingdom come, your will be done on earth. Heaven on earth, not earth on heaven. Coming down. Bumababa na naman yan out of heaven, although makakaakyat tayo sa langit sa judgment day, pero God prepared for the bride beautiful dress for her husband. Mga kapatid, gusto ko lang iklaro sa inyo ito. Binabanggit dyan na tayo as church, as believers, we are called bride. At ang husband ay si Jesus Christ. Naalala nyo, may isang event, coming event, na may ibang church na ang sinasabi nila, dito raw ginagawa yung kasalan kay Kristo at ng tao sa lupa. Yan po ay gagawin sa langit. Pero gusto kong sasabihin sa inyo, kung ako ay bride ni Christ at si Christ ang husband, please, stop sinning. Huwag tayo maging spiritual prostitute. Sino sa inyong gusto magpakasal? Alam mo, ang papakasalan mo ay prostitute. Ayan o. Huwag nating paglaruan itong temple of the Holy Spirit na pinagsasawsawan natin ng kalokohan ni Satan. Kasi bride ka ni God eh. Maging kayo ayaw nyo magpakasal sa isang prostitute. Maraming mga Kristiyano ang belief nila, okay lang magkasala. Ang tawag niyan ay spiritual prostitution. You are the bride and God is the husband. Kaya please, take care of this body. Huwag mo itong sisirain. Kasi ulitin ko, maging ikaw man, kung alam mong ang pakakasalan mo ay nagpapatuloy sa kasalanan, naglalaro ang daming asawa, bago ipakasal sa iyo, magpapakasal ka pa. Kaya dyan mo makikita yan. Ano kaya ang nararamdaman ni Christ? Look at this. Okay? We are the bride. So get right. Kaya nga standard natin sa 2-1-1, get right. Yan yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya makita mo na, tama na. Ngayong pinagpapakilala sa inyo. Kaya nga, yung pinakanta kanina ni Nicole, open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Ang encouragement ko sa inyo, ang reason kung bakit ako nag-aaral ng Bible, every time na nag-aaral ako ng Bible, nagbabasa ng Bible, may audio Bible pa, I'm seeing God. Makikita mo talaga si God. Makikita mo ang kalooban niya. Hindi ka lugi sa pag-aaral. And number 2. Ano yung number 1 natin? Point number 1? Heaven on earth, not earth on heaven. Number 2. Kingdom colonization of human hearts. Mga kapatid, pwede kong ipilit sa inyo ang narinig ko na, basta pupunta ako sa langit, sasabihin ko sa inyo, sayang. Pakinggan mo si God. Kingdom colonization of human hearts. Ang ibig sabihin ng kingdom colonization, hindi natin aagawin ang gobyerno ng democracy, kundi ang i-colonize ni God ang ating mga puso. Bakit puso, Pastor? Yan din ang sabi sa Bible. May nagsabi sa akin, Pastor Dennis, yung kingdom of God, nasa langit yan. Pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Dito nyo makikita na marami nagtuturo pero hindi nagbabasa ng Bible. Ang sabi dyan, but if I drive out demons, kasi nga mayroong, naalala ninyo, nung magkasala sa Eva at Adan, ang demons, ang kingdom of darkness ang nag-rule sa puso ng tao. Puso at isipan actually yan. Pag pinag-usapan natin ang hearts, that is the center of your thought. Kasama pa rin ang mind dyan. But if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come to heaven. Hindi.
Andyan sa iyo, andito sa akin. Ibig sabihin, ito yung kingdom, ito yung government na nangunguna ang pag-ibig ni Kristo sa puso natin. The kingdom of love. Actually, ang tawag nito is kingdom of hearts. Na kapag ako nagtatrabaho sa gobyerno na democratic or communism, dala-dala ko pa rin itong kingdom of love, kingdom of God, kingdom of understanding, kingdom of holiness doon. Kaya pagdating ko sa opisina namin na puro corrupt, hindi ko gagawin because I belong to the kingdom of God. Kapag hindi ako nakikita ng asawa ko, hindi ako nakikita ng aking mga anak, hindi ako pwede pumatol sa ibang babae at maligaw ng iba kasi nga, the kingdom of God is inside of me. Simplihan na lang natin. Ang reason kung bakit ang tao naglalaro sa kasalanan, kasi ang nasa loob nila, kingdom of demons. Ganun lang kasimple. At hindi pwedeng tumira ang kingdom of God inside of a person kapag andun ang kingdom of demons. Why? Subukan yung pagsamahin ng ilaw at ang dilim sa kaliwanag. Isa lang talaga matitira dyan. Hanggat mas invited ko ang dilim sa puso ko, sa isipan ko, kahit anong turo mo ng liwanag, still dark pa rin ang manifestation ng aking bibig, ng aking thinking, ng aking actions, at ng aking desire. Katatapos lang natin yan last month. Kaya kailangan ng driving out demons, at nalulungkot nga ako, sabi ko sa inyo, may mga pastor akong kaibigan na hindi na naniniwala sa cast out pa. Hindi, trabaho na ni Jesus yan. Nakita, tinanggalan nila ng power ang church, tuloy, namumugad ang demons at hindi nakakausad, ang church ay isa na rin sa pinamumugaran ng wickedness. Matthew 12:28, if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Will you allow the love of God, this kingdom government? Ang ibig sabihin lang ng kingdom government, yung scriptures, yung word ni God ang ipamumuhay natin. Na nakita ka sa bahay ni Vince, dumalaw kami, nakita ka na 500. Alam mo hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Kasi we live in a righteous living. Mas malaki ang mawawala sa iyo dahil may principle sa Bible, I will curse those who curse you. Huwag kang gagawa ng hindi tama dahil babalik yan sa iyo. By the way, anong kaiba ng karma at ng principle ng do to other, yung principle na you will reap what you sow. By the way, hindi tayo naniniwala sa karma. Ang karma walang kabayaran. Once sa ginawa mo yan, pagbabayaran forever, tayo may forgiveness. You will reap what you sow. Pero pag nag-ask ka ng forgiveness kay God, He will forgive you. So magkaiba yun, hindi doctrine ng Christian at ng Bible ang word na karma. Ulitin ko sa inyo, mga kapatid, if I drive out demons by the Spirit of God, are you willing to be prayed for na palayasin yan or else? Kaya dito sabi ko sa inyo, hindi ako stricto. Katulad ni Judas, mula sa pagsimula niya nakasama si Jesus, makita mo ang kanyang thinking, ang manifestation siya, at lumabas. Hindi may tago yan, may resulta yan. It will come. Na, kumbaga, kung anong konsepto talaga ng isang tao, ng design, yan talaga ang lalabas. Ngayon, understanding the concept of colonization is key because once we understand what God intended, we will understand what God is doing. Yan ang sabi ni Dr. Miles Monroe. So marami pa rin akong pinapakinggan ng mga pastor like Gary Kesey, like Curry Blake about the kingdom of God na mga sites. I have to listen to them. Tama ba itong pinapakinggan ko? Tama ba ang sabi na ba? But most of all, ang Bible. So it so happen na yan ang na-pick up ko sa isang author, isang pastor din. Si Dr. Miles Monroe, by the way, ay isang Baptist din. Na ginising din ni God about the kingdom. Kaya alam ko bago siya namatay, katakot-takot ang persecution na inabot niya dahil sa pagtuturo ng kingdom of God. Although namatay siya, di ba? Na-crash ang kanyang sinasakyan aeroplano kasama ang kanyang asawa. Pero isa lang sa nakita ko sa kay Dr. Miles, ang prayer niya, Lord, kung kukunin mo ako, sabay kami ni Mrs. Sabay nga sila, kinuha ni God. Sa Bahamas, sa airport. Sumabit ang kanilang private plane sa boom ng crane. Alis. Sumabit. Kung paano man nangyari yun, hindi ko alam. Pero ang tanong ko, para sa ating panghulihan na question, nakita mo ba ang magandang concept ni God sa pag-create ng earth at ng tao? Kaninong kingdom dominion ang nakakapag-colonize ng puso mo? Dahil lumalabas yan sa iyong pananaw, sa iyong salita, sa iyong pag-iisip, sa iyong desire, sa iyong actions. Let's pray. Father God,
thank you for preaching and teaching us, talking to us, that truly your message is the kingdom of God. Ang paghahari mo, ang gobyerno mo, Panginoon, sa puso't isipan namin. Na saan man kami naroon, kaya kung bakit may mga corrupt din, Panginoon, na Christian, mga magnanakaw ng Christian, gumagawa ng kasalanan, it is because it is clear the kingdom of darkness is inside of them and demons is the one controlling in their lives, but they are claiming they are Christians and yet their manifestation is not. I pray, dear God, today, help us, bless us, help us, God, na makalaya, na Lord, ang goal mo na makolonize ang the whole earth ng iyong pag-ibig, ng iyong paghahari, magampanan namin rather than desiring to go to heaven. Dahil Panginoon, kapag puro heaven ang aming dinidesire, hindi na namin nagagampanan ang aming assignment to reach out, to go and make disciples, and to invade the whole earth, the whole nation of Philippines with your kingdom teaching, with your kingdom love, kingdom government for your glory. God, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig. Kung may mga part pa sa katawan namin na ginagawa pa namin ang hindi tama, please colonize that, Lord. Help us, God, to submit that so that we can give glory in every area and every minute of our lives as we live in this earth. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoon. Kung meron kayong question, meron po tayong comment down sa baba. Pakisulat nyo na lang po or pwede nyo po akong i-message or pwede kayong pumunta sa harapan. Pag-usapan natin, hindi tayo mag-aaway. Wala akong panahon para makipagdebate. Ngayon, kung hindi ka naman naniniwala, okay lang. Ikaw pa rin yan. Malaya tayo.